Kyrie, kinikilig na tilin ni Dan. Bakit? Para kang buteteng kinuryente dyan. Natatawang sabi niya sa nakitang itsura ng kaibigan. Nakita ko ito sa doorstep mo. Naku, baka sira na. Anito na inaabot sa kanya ang tangan nitong box. Ano ba yan? Kunot noon niyang kinuha mula rito ang box. Ay! Kinilabutan niyang naihagis ang box sa sobrang pagkagulat. Mula roon ay lumabas ang isang inuuod na palaka at umaalingasaw na masangsang na amoy mula doon. Oh my God! Kanino galing yan? Dering-diri na sabi ni Dan na yumakap sa kanya. May nakaaway ka ba sis? O wala. Nangingilabot na pinulot niya mula sa tabi nito ang tarhetang nahulog. Malapit ka nang sumunod. Malakas na basa ni Dan sa nakasulat mula roon. Lalo siyang nangilabot. Sino naman ang magpapadala sa kanya ng ganoon? Wala siyang naaalalang nakaaway man lang kahit minsan. Tulalang napatingin siya sa box. Anong ibig sabihin nito, Dan? Halos hindi lumabas sa bibig na sabi niya. My gosh, Kyrie! Hindi biro ito ah. Takot nitong sabi habang inaakay siya paupo sa malapit na sofa ng bahay. Kailangang mai-report agad natin ito sa pulisya. Patuloy nito na tanging tango lamang ang kanyang naisagot. Pakiramdam niya ay lalabas ang puso niya mula sa dibdib sa kanyang nakita. Pilit na hinahagilap ng isip kung sino ang maaaring gumawa niyon sa kanya. Subalit wala talaga siyang maisip. Sa kanya nakapangalan ang tarheta kaya imposibleng nagkamali ang sinumang nagpadala niyon. Sino kaya ang nagpadala nito, Dan? Pakiramdam niya ay nalunok na yata niya ang kanyang dila sa takot. Ngayon lang niya naranasan ang ganito sa buong buhay niya. Oo, at nakakapanood siya ng mga ganitong pangyayari sa pelikula. Pero iba pala ang pakiramdam kapag sa'yo na mismo ginawa. Sa tingin ko, may taong galit sa'yo sis. Mag-iingat ka. Masyadong brutal ang gumawa nito sa'yo para padalhan ka pa ng ganyan. Baka sa mukha ng kaibigan ang matinding pag-aalala. Sa tingin ko nga rin, Dan. Pero wala naman talaga akong maalalang nakaaway man lang. Nalilitong sagot niya rito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maisip kung sino ang maaaring magpadala ng ganyan sa kanya na may matinding galit. Nahahapo siyang napatingin sa box sa kasalukuyan ng nililinis ni Dan. Magpahinga ka na sis. Huwag mo muna isipin ang tungkol dito. Ako na ang bahalang mag-report sa pulisya nito. Anitong lumapit sa kanya matapos magligpit at makapaghugas. Ikaw na muna ang bahala, Dan. Nanlalambot ako. Tila nang hihina niyang sabi na tumungo sa kwarto. Matapos makipag-deal sa isa niyang kliyente, ay nagtungo si Cairo sa rest house nila sa Tagaytay kung saan naroon ang ama. Mula sa kinatatayuan niya sa may pinto ay kitang-kita niya ang malungkot na aura nito na nakatanaw sa Taal Lake subalit tila tagos naman dito ang tingin. Ang pakislap ng refleksyon ng araw mula sa tubig na tumama sa mukha nito ay tila baliwala lamang. Ang hapis nitong mukha ay kababakasan ng matinding lungkot. Kumusta ang papa, Chelsea? Tanong niya sa private nurse ng ama. Mabuti-buti naman na po kaysa noong nakaraang buwan. Umiinom na siya ng gamot ngayon at nagpapahinga na ng maaga. Sagot nito na ang tingin ay nasa matanda. Mabuti kung ganon. Magpahinga ka na. At ako na muna ang bahala kay Papa. Anyang tinapik ang balikat ng dalaga. Sige po, tungo nito. Matagal muna niyang pinagmasdan ng ama mula sa di kalayuan.
Kung naririto ang kanyang mama, ay pihadong hindi ito ganito ngayon. Wala sa sarili at matindi ang kalungkutang bumabalot rito. Alam niyang unti-unti nang nakakabangon mula sa depresyon ng ama. Malaki-laki na rin ang iginanda ng progreso nito mula nang huli niya itong dalawin. Ang pag-inom nito ng gamot sa tamang oras ay isang malaking tanda nito. "Kumusta, Papa?" Bati niya rito nang makalapit. Isang malungkot na tingin lamang ang itinapon nito sa kanya bago muling tumingin sa makislap na tubig. "Mabuti at iniinom na ninyo ngayon ang mga gamot ninyo," patuloy niya. Subalit, katulad pa rin ng dati, ay nananatili lamang itong tahimik. "Sa makalawa ay darating dito si Tito Carlito para sa inyong monthly check-up. I'm sure matutuwa din iyon sa laki ng progreso ninyo." Nakangiti niyang sabi na idinantay ang mga kamay sa balikat ng ama. Ang Tito Carlito niya ang personal na doktor ng pamilya at pinsan ng kanyang nasirang ina. Ito ang personal na pumupunta para mag-alaga sa kalusugan nito. At sa buong taong nakalipas ay nananatili itong naroon upang suportahan at gabayan sila. "Sir, kailangan na pong magpahinga ni Sir Frederico," magalang na sabi ni Chelsea na bumungad sa silid. Isang tango lamang ang isinagot niya dito. "Pa, nasa baba lang ako. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang kay Chelsea." Muli ay katahimikan lamang ang isinagot nito. Alam niya, malapit nang bumalik sa normal ang lahat. Sa ipinapakita nitong progreso ay hindi malabo iyon. At hihintayin niya ang araw na muli silang makakapagkwentuhan katulad ng dati. Pilit na inaalala ni Kyrie kung sino ang maaaring magtangka sa kanyang buhay, subalit wala talaga siyang maisip na sino man. Masakit ang ulong nasapo niya ang kanyang noo. Kanina pa nakaalis si Dan upang tumungo sa pinakamalapit na pulisya para i-report ang nangyari. Ilang oras na ang nakalipas, subalit hindi pa rin ito nakakabalik. Patamad siyang tumayo at tumungo sa banyo. Kailangan na niyang pumunta sa flower shop. Malapit nang matapos iyon kaya mas kailangan ang kanyang supervision. Matapos makapaligo ay tinawagan niya si Danica, subalit patay ang cellphone nito. Hindi niya mahihintay pa ang pagdating ng kaibigan kaya napagdesisyonan na lang niyang umalis ng nag-iisa. Nag-iwan na lang siya ng mensahe sa cellphone ng kaibigan upang malaman nito na umalis na siya. Sa kabila ng kabang nararamdaman ay binaliwala niya ang pilit na pumipigil sa isang bahagi ng kanyang isipan na wag na lang tumuloy. Maingat niyang pinaandar ang kanyang auto habang panay ang dasal na sana ay walang mangyaring masama sa kanya. Muling sumariwa sa kanyang itsura ng inuud na palakang natanggap. May kabang nadarama ay lalong umigting. May nais pumatay sa kanya. Iyon ang nabuo sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay nanlaki ang kanyang ulo sa realisasyong iyon. Habang binabaybay niya ang kahabaan ng kalsada patungo sa flower shop, ay isang kotse ang biglang sumulpot na tila nawalan ng kontrol at patungo ang direksyon niyon sa kanya. Madali niyang ikinabig ang manibela upang umiwas. Subalit, sa pag-iwas niyang yon ay isang poste ng Meralco ang kanyang tutumbukin. Agad niyang tinapakan ang preno, subalit hindi iyon kumakagat. Natatarantang tinapakan pa niya iyon ng kung ilang beses. Pero wala. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanya bago tuluyan siyang sumalpok. "Kyrie!" Nag-aalalang boses ni Dan ang kanyang narinig. Marahan niyang iminulat ang mga mata. Sa nanlalabong paningin ay pilit niyang inaaninag ang mukha ng nakatunghay sa kanya. "Dan?" Anya nang tuluyang luminaw ang kanyang paningin. "Thank God, you're okay now." Anitong ginagap ang kanyang kamay. "Dan, nawalan ng preno ang kotse. Hindi ko alam paano. Tama na, Kyrie."
It's okay. You are safe now. Putol ni Kathy na hinaplos ang kanyang noo. Nang makita ng mga tao ang nangyari ay agad silang tumawag ng ambulansya at nadala kaagad dito sa ospital. Paliwanag ni Dan. Tila naman noon lang niya napagtanto kung nasaan siya. Mabuti na lang at galos at ilang sugat lang ang natamo mo. Puno ng pag-aalalang sabi ni Yenny na naroon din. Something is going on, guys. Pagpapaalam ni Dan sa dalawa pang kaibigan. Sa palagay ko kasi, may nagtatangka sa buhay ni Kyrie. Pigil ang hiningang sabi nito na hindi inaalis ang tingin sa kanya. What? Gulat na napatingin sa kanya si Kathy. Sino naman ang magtatangka ng ganyan sa'yo? Kunot noong tanong naman ni Yenny. Hindi ko din alam. Kibit balikat niya. Nakapagtatakang mawalan ng preno ang kotse ni Kyrie. Bago pa lang yon kaya napaka-imposible. Singit ni Danica. Nakapagtataka nga naman iyon. Kailan lang niya binili ang kanyang auto para sabihing masisira agad ito. Hindi naman yon second hand. Alam na kaya ng daddy niya ang nangyaring ito sa kanya? You look worried, Kyrie. Bakit? Ani Kathy na napuna kanyang ekspresyon. Alam na ba ng daddy? Anyang ang tinutukoy ay ang aksidenteng nangyari sa kanya. Hindi pa. Sagot naman ni Dan na umupo sa kanyang tabi. Good. Huwag ninyong sasabihin kay daddy. Ayokong mag-alala pa siya. Mabuti nang hindi alam ng daddy niya ang nangyaring ito sa kanya. Ayaw niyang bigyan pa ito ng alalahanin. Ngayon lang nakaka-recover ang ama kaya hindi niya ito maaaring bigyan ng panibagong iisipin pa. She sighed. Diba mas dapat ngang malaman ni Tito ang kalagayan mo? Lalo na ngayon, mukhang may nagtatangka daw sa buhay mo, sabi ni Dan. Bakas ang pag-aalala sa mukha na sabi ni Yenny. No. Masyado na siyang nalugmok noong mawala ang mami. Kapag sinabi ko, baka mamaya mag-alala pa yon. Hayaan na muna nating maging masaya si daddy. Total, wala namang nangyari sa aking masama. Galos lang naman ang mga ito. Tila alangan niyang sabi sa mga huling salitang binibitiwan. Daig pa ni Cairo ang nabundol nang malaman niya mula kay Danica ang aksidenteng nangyari kay Kyrie. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang kabang bumalot sa kanyang dibdib. Mula sa Tagaytay ay halos paliparin niya ang sasakyan pabalik ng Maynila para mapuntahan agad si Kyrie. Alam niyang wala silang relasyon ni Kyrie. Bukod roon ay galit pa yata ito sa kanya sa hindi niya maintindihang dahilan. Pero hindi rin yun sapat na dahilan upang hindi niya ito puntahan. Sa buong buhay niya ay ngayon lang niya naramdaman ang maging ganito sa isang babae. Isang babaeng kailan lang niya nakilala pero tila napakalaki na ng nagawa sa pagkatao niya. Alam niyang sa normal na panunuyo ay hindi papatol si Kyrie sa kanya. Kaya naman, plinano niya ang mga magiging hakbang upang mahulog ang loob ng dalaga sa kanya. Pero hindi naman niya akalain na gagamitin pa ang kanyang ipadadalang sushi box para lang itriten ang buhay nito. Inis na napasuntok siya sa manibela. Sino naman ang maaaring gumawa niyon kay Kyrie? Nang malaman niya na ginamit ang regalong ibinigay niya upang takutin si Kyrie, ay agad niyang kinuusap si Amelia. Takot na takot nitong isinalaysay kung paanong bigla na lang may nagtakip sa ilong nito na dahilan kung bakit siya nawalan ng malay. Matapos nyon ay hindi na niya nakita pa ang tangan na box. Humingi siya ng paumanhin dito dahil sa muntikan ng pagkakapahamak ng sekretarya. Dan, kumusta na si Kyrie? Puno ng pag-aalalang tanong niya nang masalubong si Dan sa may pinto ng silid ni Kyrie. Okay naman na siya, pero nag-aalala talaga ako sa sis ko, Cairo.
Anitong ipinagsalikop ang mga palad. Alam ko na pinipilit niyang maging matapang sa mga nangyari sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi namin alam kung sino ang maaaring gumawa niyon sa kanya. Hindi balidan. Tutulungan ko kayo. We will hire an investigator para malaman natin kung sino ang nagtatangka sa buhay ni Kyrie at kung bakit. Bukod doon, hihingi na din ako ng tulong sa kaibigan ko para sa proteksyon ni Kyrie. Hindi natin dapat baliwalain na lang ang ganitong pangyayari. Who knows what will happen next kung hindi tayo agad aaksyon. Hindi niya talaga hayaang may mangyaring masama sa dalaga. Gagawa siya ng anumang paraan upang matulungan ito. Salamat, Cairo. I know we can count on you. Puno ng sinseridad nitong sabi. Ikaw na sana ang bahalang magpasensya sa maldita kong kaibigan. Ganyan lang talaga yan minsan, pero mabait yan. Gising ba? Anyang ang tinutukoy ay si Kyrie. Kakatulog lang kaya pwede mo nang silipin. Natatawang tudyo nito sa kanya. Ikaw muna bahala dyan ha. Nagugutom na ako. Kakain muna ako sa kantin. Paalam nito bago tuluyang umalis. Para siyang nakakita ng natutulog na anghel ng masilayan si Kyrie. Tila napakaamo ng mukha nito. Kabaliktaran sa mga mata nitong tila tigre kung makatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay siya na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa mga oras na ito. Sa kabila ng ilang galos ni Kyrie sa mukha ay hindi pa rin nito kayang takpan ang kagandahang nasa kanyang harapan. Pigil ang hiningang hinaplos niya ang natural nitong buhok. How he wished he could always be this close to her. Anong ginagawa mo? Gulat na sabi ni Kyrie nang mabungaran ang kanyang mukha. Dan asked me a favor kung pwede ako muna ang magbantay sa'yo. Nagugutom na daw kasi siya. Hindi ka naman niya maiwan ng nag-iisa. Paliwanag niya na naupo sa kanugnog na sofa. I see. Wala na ba siyang ibang matatawag at ikaw ang pakikiusapan? Kyrie said sarcastically. Tignan mo to. Sa'yo na nga concern ang mga tao, nakukuha mo pang maging sarkastiko. Naiiling na wika niya. How could this woman be so rude samantalang concern lang naman ang mga kaibigan nito sa kanya, most especially him. Anong oras babalik si Dan? Matabang na tanong ng dalaga na hindi man lang tumingin sa kanya. I don't know. Kakapasok ko lang dito nang magising ka. Dapat kasi di ka muna nagising. Bulong niya sa sarili. May sinasabi ka? Wala. Ang sabi ko, sandali lang naman siguro yun. Hindi ko rin gustong magbantay ng isang pasyenteng napakasungit. Bakit ba naisip niyang dalawin ang babaeng ito? Ang buong akala niya ay lalambot man lang ang loob nito sa oras na makita ang concern niya rito. Well, he's wrong. Mabuti naman. Hindi ko rin gustong magpabantay sa isang lalaking punong-puno ng hangin sa katawan. Bakas ang inis sa mukha nitong tinuran. Cairo, thank you ha. Bungad ni Dan nang makapasok sa silid. Thank God, naibulalas niya. I have to go, Dan. Call me if you need anything, okay? Ayaw na niyang makipag-argumento pa kay Kyrie. Nonsense din naman ang kanilang pinagtatalunan kung bakit siya papatol ay hindi din niya alam. Thanks again. Nakangiting pasalamat nito. Pakiramdam ni Kyrie kanina ay may nakatunghay sa kanya. Ang marahang paghaplos ng buhok niya ng kung sino man ay nagdulot ng kaiga-igayang pakiramdam. Ayaw na sana niya idilat pa ang mga mata upang malaman kung sino ang nagmamay-ari ng mga palad na yon, subalit ang pabango nito na kanyang nasamyo ay pamilyar sa kanyang pang-amoy. Nang makita niyang si Cairo ang lalaking iyon, she felt like a dozen of volts run through her veins. His eyes that speaks through her heart seem uncomfortable. Hindi niya gusto ang naramdamang iyon.
Kaya naman, kahit masakit ang katawan dulot ng pagkakabugbog mula sa aksidente, ay nakuha niya itong tarayan. Oy, kay Risha, bakit mo naman tinarayan si Fafa Cairo? Taas ang kilay na sita sa kanya ni Danica. Alam mo namang inis ako dun. Ewan ko ba naman kasi kung bakit siya pa ang pinagbantay mo? Bakit hindi na lang si Yenny or si Kathy? She made face. Kasi si Kathy, busy para sa nalalapit na kasal. Si Yenny naman, well, sa pagkakatanda ko, may importante siyang gagawin. Paliwanag nito. Bakit nga palang tagal mo? Sita niya sa kaibigan. Sis, may nalaman ako. Humugot muna ito ng malalim na hininga bago nagpatuloy. Isang lalaki daw ang nakitang pumasok sa bakuran mo that night before the accident. Ang sabi ng nakakita, akala nga raw niya boyfriend mo dahil may sarili daw itong susi. What? Nanlalaking mga mata ang sabi niya. Sino naman ang... Sis, di kaya yung ex mo? Nagdududang kutob ng kaibigan. I doubt it, Dan. Wala siyang susi ng bahay. Muli siyang nag-isip kung sino ang maaaring magkaroon ng susi ng kanyang bahay. Maliban sa mga kaibigang sila Danica, ay wala na siyang ibang pinagbigyan ng duplicate. Dan, bukod sa inyo nila Kat at Yenny, wala na akong pinagbigyan ng duplicate ng bahay. Anyang sinabi ang nasa loob. Oy kay Risha, huwag mo kaming pagbibintangan ha. Anitong pinaikot ang eyeballs. Hindi naman Dan, kaya lang, wala ba kayong napagbibigyang iba? Nag-aalala na siya. Wala man lang siya ka-idea kung sino ang nagtatangka ng masama sa kanya. Wala naman sis. Kumustahin mo kaya ang daddy mo? Baka mamaya may nakaaway yun eh. Sa'yo lang ibinabaling. Alam mo naman ang daddy mo, di kagandahan ang pag-uugali. Napasimangot ito sa huling tinuran. Aminado siyang hindi kagandahan ang pag-uugali ng kanyang ama noong nabubuhay pa ang kanyang mami. Pero hindi naman siguro sapat iyon upang pati siya ay mapahamak sa mga nakaaway nito noon. Hindi naman siguro Dan, pero tama ka. May ilang buwan na din kaming hindi nag-uusap ng daddy. Ang sabi kasi niya busy siya tuwing tatawag ako. Tatawagan niya ang ama sa oras na makalabas na siya ng ospital. Kailangang malaman niya kung ano ba ang nangyayari dito. 3 buwan na ang nakalipas mula nang makausap niya ito ng matagal. Sa mga nangyayari ngayon ay malamang maaaring may kinalaman ang mga nakaaway ng daddy niya. Sis, ingat ka ha. Mukhang matindi na ito ngayon. Ang lakas ng kutob ko na may kinalaman ang daddy mo dito. Babala ni Danica na bakas ang takot sa mukha. Ang daddy? Ulit niya. Basta, mag-ingat ka. Muli nitong sabi. Kakaiba ang tono ng kaibigan niya ngayon. Tila may isang bagay itong itinatago sa kanya. Ano man yun, ay aalamin niya rito sa oras na makalabas siya.